Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo. Magko-compare na ako. Okay? I-compare ko lang yung Japan, yung Hong Kong, sa salary, benefits, food allowance, and then cost of living. Okay, yung sa Hong Kong, siyempre basic experience ko, i-share ko sa inyo. Yung experience ko sa Hong Kong about dito sa salary, benefits, food allowance, and then cost of living. Yung sa Japan naman guys ay maano ka naman kasi nga guys, meron akong classmate doon na nag-share naman siya ng mga experiences sa akin about doon sa salary, benefits, food allowance, and then cost of living. So, ganito yung guys. Ay, by the way guys, nito nga pala ko guys sa Terminal 3. I'm going to Hong Kong kasi today na po yung flight ko pabalik ng Canada. Yung nga guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mas maganda, Japan o Hong Kong. Okay? Dali, doon muna tayo guys sa Hong Kong. Siyempre ngayon, sa salary sa Hong Kong ay di ba nag-increase na nga, effective po nung yung mga nag-sign ng contract ng September 30. Ano na po sila, eligible na po sila sa increase ng Hong Kong government ng 4,870 Hong Kong dollars or equivalent of 38,000 pesos. So, malaki na po ang sahod sa Hong Kong. And then yung food allowance naman guys, ang food allowance naman guys na ano ngayon ng Hong Kong as of January 1, 2024 ay umabot na rin po ng 1,236 Hong Kong dollars or equivalent sa pesos ay 9,649. Yan yung salary and food allowance. Abot naman guys dun sa mga benefits kasi may mga benefits naman guys sa Hong Kong. Kunwari, overtime. Tulad ko, meron akong overtime every Sunday. Nanubuhay pa sila lola at lolo. So, every Sunday, every week, mayroon kami natatanggap na 400 Hong Kong dollars or equivalent nun sa 2,500 pesos. Weekly yung guys. Okay? So, hindi kami mag-off ng whole day, pero pwede kami lumabas ng off namin Saturday o Sunday. Half day lang. Pagbalik namin ay mag-work pa rin kami. So, buo yun. Ibigay sa amin ng employer namin na 400 Hong Kong dollars. Tapos, minsan, pag na-late pa sila na mag-dinner sa gabi, meron kaming additional 50 Hong Kong dollars. So, malaki na rin yung guys. Nasa 300 pesos, 300 to 400 pesos yung 50 Hong Kong dollars. May ipon mo talaga yung salary mo plus food allowance, cash, makakapapadala ka pa sa Pilipinas. And then, about naman guys dun sa cost of living. Kasi sa cost of living sa Hong Kong naman ay free naman sa bahay. So, walang problema sa rent kasi nga hindi naman po magre-rent. So, depende naman po yun sa mga employer. Kung ang employer maliit ang bahay at i-require yung foreign domestic worker niya o foreign domestic helper na mag-leave out, bayad na yun. Shoulder yun ng employer. Pero, based talaga sa contract ay naka-pay in yung mga domestic helper sa mga employer. So, wala talagang babayarang bahay. And then, sa, ano naman guys, transportation, mura lang naman po yung transportation sa Hong Kong. Magka-train ka lang. Kasi mura naman po yung bayad. Yung bus nga, from dun sa amin to MTR, 8 Hong Kong dollars na ang binabayad ko. So, hindi mabigat yung pamasahe sa Hong Kong guys. And then, yung mga pagkain guys, ay mura lang din. Hindi mo mapansin yung gastos mo. Pero nga lang, kung ang employer mo ay hindi binibigay yung food allowance in cash at kung ano yung pagkain nila, yun din pagkain mo. Siyempre, kung may pagkakuripot, doon ka lang gagalaw na, bibili ka ng sarili mong pagkain. Siyempre, antayin mo ba yung magutom ka? Siyempre, gagalaw ka ng pera mo. So, bibili ka ng pagkain. Yung ano naman guys, about sa Japan naman, yung friend ko kasi ay sumisweldo naman talaga siya ng malaki. Malaki naman talaga yung sweldo niya, umaabot ng 100. Okay? 100 guys yung salary niya. Kaso guys, yung salary niya na ganyan, sabihin natin na almost 100,000. Pero dun sa 100,000 niya guys, wala pa siyang free foods, free house. Then mag-rent sila ng bahay. Hindi lang guys yung gastos nila, magbabayad din sila ng tax. Kaya sa Hong Kong, wala kang tax na babayaran. Buong sahod mo yun. And then wala din broker. Sa Japan, meron pong broker. Meron pong cut sa salary nila na broker. Ang pinaka, ano nila guys, yung natitake home na lang na pera, ay aabot na ng mga 40,000. So, malinis na yung guys yung 40,000 pesos. Diba? Sobrang laki ng kaltas sa kanila. Ang kaltas sila sa sahod nila, pagkain, gagastos sila ng pagkain, gagastos sila ng bahay, kasi mag-rent sila ng bahay, transportation, tax, and then broker. Yan ang ano ng Japan. Diba magastos guys? Kasi nga wala masyadong libre. Compare naman sa Hong Kong ay buo yung sweldo mo, buo mo papadala sa Pilipinas. Nasa iyo na lang yan kung paano mo siya gagastusin. Di ba? Buruin mo sa Hong Kong ngayon 38,000 pesos na plus pagkain pa na 9,000. Di ba? Magkano na? O, di ba?
malaki na talaga yung kulang-kulang 50,000 na lahat guys na makukuha nyo ng salary sa Hong Kong. Tapos, free ka pa sa pagkain. Kung hindi man ibigay sa iyo ng employer yung pagkain, at meron kang buong 38,000. Yung pagkain, kung ano yung pagkain ng employer, yun na magiging pagkain mo. Pero kung mas maganda na makuha mo yung food allowance in cash, ay mas maganda kasi mas malaki po yung mas save mo at mas malaki yung makukuha mo, mapapadala mo sa Pilipinas. Para sa akin guys, mas maganda guys sa Hong Kong na lang kayo mag-work. Kasi wala kayong isipin na babayaran sa bahay, wala kayong isipin na babayaran sa broker, wala kayong isipin na babayaran tax kasi walang tax po sa Hong Kong. So, depende na lang po yun sa inyo, yung mga ano nyo sa Pilipinas, yung babayaran nyo sa mga government like GSIS or SSSS, pag-ibig, yan. Ayun na lang magiging babayaran nyo sa personal nyo. Pero kung pagdating naman sa sahod ay wala naman talaga. Buo talaga makukuha nyo guys. Tapos alam nyo ba guys, hindi lang yan. Sa Hong Kong ay madali po makapag-loan sa mga bangko. Madali kayo makakuha ng pera sa bangko. Tapos mag-provide na kayo ng mga documents. Yan ang guys, ang kagandahan sa Hong Kong kasi ang mga bangko doon ay maluwag po sila sa mga foreign domestic helper na mag-loan. Kaya marami po nakapag-loan doon sa Hong Kong ng mga kapwa natin Pilipino, ng Pilipinas. So kasi minsan yung gusto nila mag-ano ng bahay, madali na silang kapagpagawa ng bahay kasi nga napakadali na mag-loan doon. Ikaw na lang magtakot sa mag-loan. Kasi nga syempre kapag napumanya ka sa bayarin, ay pwede kang akyatin nila sa employer, sa bahay ng employer. So yun ang medyo risky guys kapag mag-loan ka sa Hong Kong. So, pag emergency, madali ka makakutang. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung na-experience ko sa Hong Kong at experience ng friend ko sa Japan. So, nasa inyo na yan guys kung paano nyo yun babalansin, kung mas gusto nyo mag-work sa Hong Kong ba o sa Japan. Pero ang advice ko sa inyo guys, mas maganda mag-Hong Kong na lang kayo kasi yung Hong Kong madali lang. Madali na kayo makawin ng Pilipinas, malapit lang at mura lang ang pamasahe. Saka wala kayong intindihin na babayaran ng broker, wala kayong babayaran tax, libre lahat, di ba? Sigaan nyo lang talaga kung sa makuha nyo employer, medyo may alam nyo na, ganon. Pero mas the best para sa akin talaga guys, mag-Hong Kong na lang kayo. Kasi doon hindi rin kayo boring kasi marami din mga kapwa ng Pilipino. Malay mo, maswertein kayo na meron din kayong kapwa Pilipino na kasama nyo rin sa bahay. Yearly nag-increase sila ng sahod, yearly nag-increase sila ng food allowance, diba? Tapos pag tumagal ka sa bahay, meron ka mo pang long pay or severance pay. Kapag naka 5 years ka, meron ka makukuha sa employer. Okay, so yun guys, na-share ko lang sa inyo, na-compare ko lang sa inyo yung Hong Kong or Japan. Kung ano yung mas maganda na pwede kayong mag-work na wala kayong masyadong isipin ng mga kaltas. So yun lang guys. So yun guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po. And do you like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para ma-notify po sa mga bago kong video. So yun lang guys. Thank you for watching. Good luck po. Bye. God bless us all.